Mahigit 100 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers sa Calasiao, Pangasinan. At bilang ng evacuees patuloy pa na nadaragdagan. Tutukan sa report. Wala nang magawa ang batang ito kundi sumampa sa mataas na bahagi ng kanilang bahay kasama ang kanilang mga alagang manok dahil sa mataas na antas ng baha. Patuloy kasi ang pag-apaw ng mga ilog sa bayan at kalapit-bayan na nagsimula pa noong manalasa ang super bagyong Nando. Kaya patuloy rin na nadaragdagan ang bilang ng mga evacuees sa bayan. As of 3 p.m. kanina, nasa 218 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center. Katumbas ito ng mahigit 700 na individual. Ang ilang evacuation center na apektuhan din ng baha kaya inilipat sa mas malaking evacuation center. Kabilang sa mga lumikas si Vladimir at ang mag-asawang sina Glenn at Josephine mula sa Barangay Gabon. Mataas na kasi ang tubig doon sa amin, ma'am. Nasa may kabila kasi kami, ma'am, nung sa may DSWD. Nandun na po kami pero pinalipat na kami. Kasi wala nang pagkain daw doon, kundi dito na po. Yung karsada, Umapaw na. gusto mong karsada hanggang dito. Umapaw Pero na sa po. likod kami, malapit sa Talibaw yun, sa ilog. Nasa gitna kami, kaya lampas na taon lang kami. Base sa monitoring ng MDRRMO, umabot sa 6 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang barangay. Kaya patuloy ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga apektadong residente. At dito naman sa ating Calasiao Sports Complex, mayroon pong 103 families, 348 individuals po. Bawa sa Talibaw, yung mga evacuees nila, doon po nila nilagay sa schools po nila kasi yung school nila mayroong second floor po. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na naibibigay ang pangangailangan ng mga evacuee. Naano ako ng gamot ng alipunga, tapos binigyan ako ng gamot. Opo. May gamot kami. Nagbibigay ng gamot. Tiniyak din ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga residente habang nasa evacuation center. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.